ating lahat. And uh, share ko lang po yung screen. Okay. May nakikita po tayo. Amen po, God's word and our need for grace and access in our life. Okay. Amen. So, yun po ang sabi nga ni Pastor Ami. We are on Psalm 119. At sa oras mong ito, makita po natin na ang awitin na to ang pinakamahaba. Hindi lamang sa Psalms, Book of Psalms, kundi maging sa buong banal na kasulatan. Ano po? Yan. At may mga iba't ibang uri po ng mga awit, kung paano may mga awitin tayong mga Pilipino, may OPM, merong mga folk songs. Ang awitin din po, remember na ito po ay sa konteksto ng aklat na ito ay sa mga taga-Hebreo, Israelita, po. At meron silang mga wisdom songs, mga nag-encourage sa atin upang piliin ang daan ng Panginoon, lakaran dito. At ganyan din yung praise and thanksgiving, ng mga awitin, Messianic, yung tumutukoy sa pagparito ng ating Panginoong Yesus. Kaya marami mga quotes, ang mga New Testament believers, and even si Jesus himself, kino-quote niya yung Book of Psalms in reference to himself. Ano po? At sa ibang pangyayari sa banal na kasulatan. Nandun din yung mga lament songs, yung mga nag-express ng tulad ng Psalm 51 ni Haring David, na siya ay nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. At yung imprecatory means yung sinasabi, Lord, ipaghiganti mo ko. Yan, mga ganang mga awitin. Itong Psalm 119 ay awitin ng karunungan, wisdom, ano po. Nalipat po ba? Nalipat? Amen po. Okay, so yun po. At may tatlong bagay na mapapansin tayo dito sa Psalm 119. Bukod sa ito yung pinakamahaba, ito ay merong 176 verses. Kasi po, itong Psalm 119 na to is an acrostic. Acrostic po at ginamit ng writer ng yung alphabet, yung Hebrew alphabet. Yung Aleph, Beta, Bet, yan. E mapapansin niyo po, every eight na mga talata, dadawalong talata, merong nakalagay na Aleph, Beta, sa atin yung mga skila, yung Alpha, Beta, Gamma, mga ganan. Yun po yung Hebrew alphabet. At ito merong 22. So 22 na tigwa-8, kaya 176 verses po yan. Ano po? At bawat isa ay nagsisimula, kumbaga sa ating A. Yan. Nagsimula yung lahat ng mga words niya, nagsimula sa A o Alpha sa Hebrew. Beta or B sa atin. Yan. At sa ating pong pag-uusapan ngayon, yung verses 1 to 8 ay A, yung verses 9 to 16 ay B o beta. Ano po? So, ganun po ang pagkakahati nito. And isang magandang bagay din, gumagamit po ito nung parallelism. Ibig sabihin ng parallelism ay ito po ay merong bagay na ipinapakilala o pinagkukumpara, yung salita ng Diyos. At ito ay, yun nga, about the Word of God. Psalm 119. At ang pinakabuod po ng pag-aaral nito is tumutukoy doon sa salita ng Diyos. At ano ang blessings ng tanggapin natin o pag tinanggap natin o pinamuhay ang salita ng ating Panginoon. So yan po. May lamang po ang pag-aaral nito. And in fact, this is a Bible study, not a preaching. At ito po ay makikita natin yung verses 1 to 8, yung written on sa unang letra, yung Aleph.
yung makita natin yung salita ng Diyos at ang pangangailangan natin ng kanyang biyaya. Po, the Word of God and our need for the grace. Po. Ganyan din po, sa verses 9 to 16, makikita natin yung salita ng Diyos at ang gamit nito sa ating mga buhay. May intensyon ang pagkakasulat ng Biblia, particular tong Psalm 119, and that is for us, for the readers, current and yung mga previous readers nito, original readers, is para makita natin yung salita ng Diyos ay may kabuluhan at may gamit sa ating mga buhay. Ano po? Yan. So, doon sa verse 1, tingnan natin, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran. So, dito po, makikita natin yung iba't ibang mga salita na ginamit patungkol sa salita ng Diyos. Ano po? Nandiyan yung salita ng Diyos ay tinawag na kautusan sa verse 1. Sa verse 2, patakaran. Verse 3, sa dulong bahagi nitong verse 2, kalooban. Yan. Ganyan din po sa verse 4, mga utos. Ito ay mga ilang bagay na nagpapakita ng lahat ng ito. Patakaran, utos, kalooban ng ating Panginoon. Thank you. Ay tumutukoy lahat sa salita ng ating Panginoon. Sa verse 5 ay makikita din natin ng ito'y tinawag maling utos. At sa verse 6 ay kautusan, tuntunin. Sa verse 7, ano po? Ganyan din makikita po ulit natin na utos sa verse 8. So, napakagandang tingnan po ng mga salitang ito. At asarap pong pagbulay-bulayan, lalo't may kape sa tabi. Salamat, Kuya Alfred, sa kape. Kaya po, I like this dito sa office po namin. Well served si Pastor. Yan. So, yun po, makikita natin sa English version. And this will lead us to see na may duty tayo sa Panginoon because it is called law, batas. Hindi binibigay ang batas para palamuti lang, para yurak-yurakan lang. Hindi gumagawa ng batas ang mga taga-kongreso para hindi sila ang sumunod. Pero ganun nga nangyayari, kakalungkot man. It is called patotoo or testimonies. And anong duty natin doon? Para magkaroon ng patotoo, ganapin natin yung pagtitiwala. Kita niyo po, kung inuna ni Sister, ano nga pong, nakalimutan ko, kung inuna niya pagpunta sa palengke na agad, at okay lang naman yun, kasi suki niya di po ba? Suki niya yon. Ano po? Pahiramin siya, okay lang yun sa mga negosyante, but may higher level ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Ang gandang testimonies. At ako po'y naluluha-luha kanina dahil nangyayari po yan paano yung isang araw nga si Mrs. Sabi, ito na lang, kunin mo. Kasi yun naman po siya, ayaw naman niyang humawak ng pera pero lagi ko namang ibinabato. Hindi naman literal na bato. Binibigay yung pitaka siyang kukuha. May isa sabi, ikaw na, hindi ikaw. For 34 years. Ganun po kami. Ano po. And wala nang pera pero may nakita siya sobre, nakaipit dito sa bag. Ano po. Parang yung may natutunan ako, dilantar Yan, ano po. Nandoon, merong 1,000 doon sa loob ng van. And alam niyo po, hindi natin ito i-hype, hindi rin natin itong imemenos. Ibig sabihin, totoo po na ang Panginoon ay naghihimala. Naniniwala po sa dami mga ganong pagkakataon sa buhay natin, kayang magbigay ng Panginoon at maglagay ng 500, maglagay ng 1,000, na po.
Kaya nakabibigay ng, ewan ko lang kung yung 9,000 ay si Lord ang nagbigay. Malalaman pa natin kung ginamit yung boss ni Sir. Ano po? Kaya, pero maganda po yun. Anong duty natin sa word? Dahil ito ay patas ng Panginoon, ito ay testimony, patotoo, ito ay daan, ito ay kaisipan, ano po, ito ay commandments, dapat po maunawaan natin na may duty. Meron tayong dapat gawin. Gagalawan po natin ang mga salitang ito. Kaya nakakatuwa na po. Imagine yung Bible na kung paano nga yung Panginoon ay inutusan niya si Pedro nang sinisingil sila sa tax. Ano sabi ni Pedro? Manghuli ka ng isda. Kung hindi sumunod si Pedro, walang mangyayaring himala. Kung hindi sinunod ni Pedro ang word ni Christ, ang word ng mga ito sa Psalm 119 ay nagpapakilala, may responsibilidad tayo. Anong bunga? Testimonies. Di ba? At na marami po mga patotoo na yan. Ano? Anong bunga ng pananampalataya ng anak ni Sister Beverly? Nakita niyo po? Kaya may mga naliligtas na kaluluwa, may mga nagtitiwala sa Panginoon. Why? Kasi nauunawaan natin, and we are being reminded by these verses from verse 1 to 8, na we have our duty to God's Word. Hindi ito panglibang lang. Ano po? So, ano yun? Sabi, sa verse 1, we walk in the law of the Lord. Ito yung ating mga responsibilidad. Walk in the law of the Lord. Observe His testimonies. Walk in His ways. Sa verse 4, keep diligently. Keep your statutes. Look upon your commandments. Learn your righteous judgment. Keep. Lahat po ng mga pagin yan. Walk, observe, keep, look, learn. Lahat po niyan itumutukoy na dapat may ginagawa tayo. Sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ano po? Kaya this is a very, very important reminder to all of us. Wala pa po akong nabasa sa Bible na nakaranas ng himala o at least biyaya man lang na hindi sinunod ang salita ng Diyos. Si Naaman, nakita niyo po si Naaman? Sabi ni Naaman, ang daming magagandang ilog. Bakit dito pa ako lulublog? Ay napakadumi. Pero ang word of God through His prophet doon, specifically sa Jordan. Apo? And then, sabi pa ng word of God, 7 beses. Imagine yung general, yung mataas na pinuno, tapos 7 beses lulublob doon sa lubluban ng mga baka, lubluban ng mga paliguan ng mga animals. Di ba? Pero sinunod. Si Pedro sumunod, kaya nakahuli ng isda, nandun yung pera sa loob. Di ba? Kaya purihin po ang Panginoon mga kapatid. It boils down. Napaka linaw po ng salita ng Diyos. Makikita natin ang kapangyarihan ng Word of God when we start walking on it, when we start observing, when we keep it, when we look upon, tinitingnan natin sa mataas na antas na ang mga salita ng Diyos ay hindi lang natin nabasa. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lang natin napakinggan. In fact, sabi sa Matthew 7, we are foolish when we hear the word of God but did not apply it. Amen? But we are wise. But we are wise. Ako, kaya tamang-tama yung mga testimonies. Kanina, lalo particular sa mga kabataan. Ako, kasi yung susunod na talata dito sa verse 9, makikita natin yung kahalagahan ng word of God. Yan. So, our absolute duty is to diligently, pag sinabing diligent, yung mga talagang nandun yung puso na sundin ang salita ng Diyos. They are not suggestions. Hindi po suggestions yung Word of God.
na meron tayong option na tayo ay susunod o hindi. No po? No, it's not a suggestion. When God says it, dapat po sinusunod po natin ito. Po? Yan. Keep. Tatlong beses na binanggit yung salitang keep. Ganapin natin. Itago natin. Isa puso natin at ganapin natin ang mga bagay na ito. Amen? Kaya, yan. So, mga kapatid, anong pinapakita po nito? Yan. Pinapakita po na kailangan nating sundin ang salita ng Diyos dahil hindi magandang kalalagayan ng tao nang hiwalay sa salita ng Diyos. At this will bring us to the second point na kailangan natin yung biyaya ng Panginoon, yung grace, yung habag, yung mercy ng God na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Sabi doon sa verse 1, who can say your way is blameless? Meron ba makapagsasabi na tayo ay perfect, na tayo walang kasalanan, walang kamalian? Of course, the answer is no. Wala or none. Walang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan o na siya ay matuwid sa kanyang sariling kakayahan. Then sabi sa verse 2, who can say you seek Him with all your heart? Meron ba naghahanap sa Diyos ng buong puso? No. Wala po. Tayo ay tulad ng mga tupa, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo ay tulad ng mga tupa na pumunta sa kanya-kanyang sariling daan. Amen? And who can say you do no unrighteousness? Wala po. And we can say that you're not ashamed when you look upon God's commandment. Kaya po, pag tinignan natin, sabi na sa verse 6, di ba? Pag nagsimulang kumilos ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating espiritu, makikita natin, we are convicted by His Word. Nandun yung sumbat. Ano po? Nandun yung sumbat na, wow, hindi pala ako matuwid. Hindi pala ako ay mayroong mga bagay na itinatago sa aking mga puso, sa aking puso. No? Kaya purihin po ang Panginoon. When we look upon God's commandment, sino makapagsasabi na hindi tayo mapapahiya o hindi tayo makukonvict ng word nito? And so, ano ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos? It reveals na kailangan natin ang kahabagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat po sa Panginoon na ito ay makikita natin na nagdadala sa atin sa katotohanan na kailangan natin ang biyaya ng Diyos. It is only by grace. Kaya nga makikita natin si Apostol Pablo, no? Do sa Romans 3, no? Sinabi niya walang matuwid, wala sino man na gumagawa ng mabuting bagay. Ang Panginoon ay tumingin mula sa langit at tiningnan ng mga anak ng tao kung merong nakauunawa, kung merong naghahanap sa Diyos. Masabi diyan sa Psalms 130. And if you're going to parallel, to see the parallel truth nito sa Romans chapter 3, makikita natin na wala yung sinasabi ni Apostol Pablo, dito niya po kinuha yun sa Psalms 130 na walang matuwid. For all have sinned and fall short of the glory of God. And so the word of God is telling us na kailangan natin talaga ang kahabagan ng Panginoon. Kailangan natin talaga na tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba mga kapatid? Kayo pa'y naandyan pa? Amen po. Ayun. Yan. Praise God. Yan. Hindi ko po kasi kayo nakikita at pagka ganito nagsishare ako ng screen ay
Ang nakikita ko po ay yung screen. So, sabi nga sa Galatia, si Apostle Pablo, but the scriptures has shut up everyone under sin. No? Talagang makikita po, dahil sa scripture, ay nakikita ng lahat ng nilalang ng tao na sila ay nasa ilalim ng kasalanan. Pero hindi para kondenahin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. No? Yan. Kaya, magbigay lang po, sandali ha. Sandali lang po. Naku, nawala. Yan. Itanong mo kung ibibigay na sa inyo. Sasubmit na. So, but the scripture, ito maganda. Sabi ng Bible, ipinapakita nito na kailangan na tayo makasalanan, pero at the same time, itinuturo tayo nito para tayo ay lumapit kay Jesus. Kaya nga sa verse 24 nung Galatians 3, therefore the law, the word of God, ano nangyari sa word of God? Has become our tutor to lead us to Christ. So, yung salita ng Diyos, ipinapakita nito na tayo hindi matuwid. Pero ang kagandahan nito, itinuturo naman niya tayo upang tayo ay maging makatotohanan, maging makita natin that we are justified alone by faith. Ano po? Kaya purihin po ang Panginoon. And then, ano naman yung gamit ng salita ng Diyos para sa ating buhay? Makikita po natin sa verses 9 to 16. Sabi po rito, yan, nababasa niyo po, nakikita, lumilipat pa rin po yung screen ko. Yes po, Pastor. Yan. Sige nga po, dahil Bible study naman to, pwede bang basahin natin? Yung 9 to 12. Yan, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sino mang tao sa kanilang kabataan sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? Okay. Buo So, po tama ba? po. Salamat po. Okay lang po. Mamaya na po ulit. Ano po? Thank you. Sakto naman. Sister Beverly po ba yun? Ayan. Kasi ito yung reference natin kanina. Ang ganda ng testimony ng kanyang anak. Ano po? Nakita po natin na ang batang ito ay nagiging daan upang matanggap natin ang salita ng ating Panginoon. Ano po? At makita ang idinudulot nito. So, how can a young man, sabi ng psalmist, or sa konteksto ng buong Biblia, kahit po yung matatanda ng tulad natin, o ako lang siguro, may edad na, po, how can a young man or an old man or a woman or anyone keep his way pure? Ano po ang sagot? By keeping it according to your word. Amen? By keeping it according to your word. Kaya, pag binalikan natin dito, sporadically o nakakalat o sa mga talata, makikita natin, how can we keep ourselves pure? Sabi po sa verse 10, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. You see? Yung pag makita natin yung desire natin, na sumamba sa Panginoon at mag-serve sa God, pero hindi ito may hiwalay sa pagsunod sa ating Panginoon, sa partikular sa kanyang utos. Kaya, ang banal mong kautusan, sabi sa verse 11, sa puso ko iingatan. Upang upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Di ba? Napakaganda pong isipin na mga bagay nito ay nagpapakita na iisa ang dapat natin gawin. Ang lahat mong mga utos na sa binigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw.
You see, these are proactive stance. These are proactive na mga bagay na pag binaybulayan po natin to. Dito pa lang sa bukana ng first two letters ng alphabet ng Hebrew na sinulat ang Psalms 119, makita po natin, there is more than just reading the Word of God. Amen? There is more than just hearing the Word of God. Kita nyo sabi sa verse 14, nagagalak na susundin ko yung kautusan. Wow, nagagalak. Kita nyo yung progression ng pagsunod natin sa Panginoon. Una, may conviction tayo, susundin natin ang Word of God. Sinusunod natin ito dahil nakasulat lang. But as we mature, nandun na yung joy. Nandun na yung joy sa pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya, sabi dito, verse 15, ako'y laging mag-aaral sa lahat mong tuntunin. Di ba? The more na sinusunod natin ng Panginoon, the more we have the heart to read, and not just to read, but to study the Word of God. At paano yun? Aaralin lang ba? Hindi. Nag-aaral para maunawaan. Ano po ang kasunod? Pagbubulay-bulayan. Yan. Lumalaki po kami. Binata pa ako noon. At bata pa talaga din noon. 12 years old, 13 years old. Lagi ko naikinig yung ilustrasyon na dapat daw ang mga Kristiyano when it comes to reading and studying the Word of God ay parang mga baka o mga kambing, yung mga ruminants, yung mga kumakain ng damo na may mga chambers ang kanilang tiyan. Ano po? Kita niyo po, wala nang kinakain o wala nang damo sa bibig nung baka, ngumunguya pa. Nakita mo yan, Brother Alfred? Di ba? Anong ginunguya nito? Chiclet kaya o ano? Hindi. Kasi po habang ngumunguya siya, kahit wala na yung damo doon sa loob, may mga enzymes na napoproduce doon na nagbe-breakdown nung kahit nasa tiyan na yung ating mga damo, nung mga baka na yan, mga ruminants na yan, bine-breakdown pa at yung mga nutrients lumalabas. So, ibig sabihin, wag tayong sa literal na pagkain po natin, minsan, lunok lang tayo ng lunok eh. Meron po akong kaibigan, napakasama ng ugali. Paghandaan, kain ng kain. Tapos lalabas, tapos, sorry pero just to give you, to show us kung gaano kahalaga yung pagbubulay, tapos ilalabas niya, pipiliting ilabas niya yung kinain para uli siya makakain. What's the use? Yun yung mga taong kumakain lang para magkalaman ng tiyan, mabusog at makarami. Samantalang yung pong estudyante ng salita ng Diyos, binubulay-bulay ito. Hindi na niya hawak ang literal na Bible niya, pero yung Word of God, araw-araw, kung may nabasa siya, pagtiwala sa Panginoon po maghapon niya ang pagbubulay-bulayan yun. Ganun po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sabi sa verse 15, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Sa bigay mong kautusay lubos akong nalulugod, iingatan sa puso ko upang iyo'y di maligot. Diba? Mapapansin niyo yung Word of God sa atin kanina. Sinasabi ko na nung una, wow, ganito pala to. Minsan galit pa tayo sa Word of God. Minsan galit pa tayo sa Bible kasi nagpapakita ng kung sino tayo. Pero time will come na mamahalin natin ito. Time will come na pagbubulay-bulayan natin to. At ang dulo nito, susunod tayo. At hindi susunod ng masama ang loob, kundi susunod ng may galak. Pinaka-concrete example o pinaka-mabilis siguro example, yung pagtakait sa pagbibigay sa Panginoon. Ba? Nagsimula siguro tayong lumalaki. Lumalaki ang tithes ko. Ano po? Pero pag nakita natin na sabi doon sa unang bahagi, sa 1-8, may blessing sa pagsunod ng Panginoon. Pagka sinusunod natin ang salita ng Diyos, lalo tayong pinagpapala.
nakikita natin, masaya na tayong nagbibigay. Kasi sinasabi ko po sa church, you cannot hear me always preaching sa giving, sa tithing. Bihirang-bihira po yun. And even in my more than 30 years of pastoring, hindi ko binigyan ng masyadong importansya. Kumbaga, special mention yung mga tithing na yan eh. Ano po? Ang akin po kasi, itinuturo ko lahat ng salita ng Diyos. Pero walang special na tuon sa ganito, sa ganyan. Bakit po? Kasi po, pag natutong magmahal sa salita ng Diyos yung mananampalataya, the least na problema niya when it comes to giving, yung tithes. Ano po? Para po yung sabi nga, ito, ilustrasyon din ng bata-bata pa kami. Meron daw mga iba't ibang klase ng nagbibigay. Merong mga parang bato ng lighter. Ano yung bato ng lighter? Nakagamit ka ba ng lighter, Brother Agad? Okay. Kinikis-kis pa. Clean. No? Ayan, kinikis-kis pa. Ayan. Pero meron din naman daw na parang mga sponge. Kung hindi pa pigain, hindi lalabas. Pero dapat daw po yung mga natuto na nagmahal sa salita ng Diyos, pag nagbibigay, hindi lang to sa pagbibigay ng pera, ha? Kundi dapat daw po katulad ng honeycomb. Oozing. Yan. Kusang lumalabas yung katas. Yung honey. Okay? Kaya purihin po ang Panginoon. Ha? Makita natin yon. Sabi, how can a young man or anyone keep his way pure? Sagot, by keeping it according to your word. We need the grace of God kasi walang nagkahanap sa Diyos. Kaya mali po yung biblically speaking, okay lang naman yun, naiintindihan naman natin yung pag sinabi ng tao, natagpuan ko ang Panginoon, may pag-iyak pa. Tama naman yun, walang problema. Pero una tayong hinanap ng Diyos. Sa biblical na naturo, mas magandang pakinggan yung natagpuan tayo ng Panginoon. Kasi tayo'y tupa na naligaw. At sabi sa John chapter 10 na parito, ang anak ng tao upang hanapin ang mga nawawala. At kumisan pati yung mga nagwawala. Amen? So ano po ang panawagan? What is our duty? We are to live the way God shows us to live in His Word. Kinakailangan mabuhay tayo sa paraan na gusto ng Panginoon. Hindi sa paraan na gusto natin. We don't take the Bible and take it out of context at sasabihin natin na, ganito ang sinasabi ng God. No, hindi po ganon. Delikado po yun. Kaya nga si Kibuloy, nagsimula siyang si Moses, naging anak ng Diyos, ngayon siya na ang ama. No po? Dahil out of context. Hindi po ganon yun. So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang para basahin. Hindi lamang para pag-aralan o matutunan, and so on. But it is to be applied sa buhay natin. We have to live the way it directs us. Huwag niyong babaguhin. Yung mga kontraktor, mga congressman, mga senador, gumagawa sila ng batas, pero hinahanapan ng butas. Kaya, tingnan nyo, may justification. Nagnakaw ng bilyon, trilyon, milyon, pero may mga justification pa rin. As if parang tama lang yung kanilang ginawa. Pati ito si Recto, pati yung mga ayokong matupunta doon ng ating mga pero makikita po natin. May pag-asa tayo, may mga Barsaga tayo, may mga Libiste tayo, may mga Biko tayo, at yung mga anak natin at yung mga miyembro natin sa church, huwag pagkamagaling sabihin magpapastor. Alamin, baka hindi naman pala pastor ang calling, ipipilitin magpastor, nadi-discourage tulo. Baka yan pala mga susunod na barangay tanod, barangay chairman, konsehal, mayor, at presidente. Ano po, ang mahalaga po, makita natin na simula pa lang sa kanilang mga kabataan, makita na nila ang layunin ng God sa kanila. We have to live the way it directs us.
keep your life according to His Word. Amen? Amen po ba? Kaya purihin ang Panginoon na makikita po natin, we start them young upang hindi na sila humiwalay doon. Pero kahit pa ang sabi dito sa talatang ito ay, how can a young man keep? Ito'y po'y para sa ating lahat. We can keep our way pure by keeping the Word of God. Amen? Kaya salamat po sa umagang ito. Nakita po natin yung pangangailangan natin sa salita ng Diyos at nakita din natin kung ano ang gamit ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Nawa po ay muling na-rekindle yung ating pagnanais na hindi lamang basahin, aralin ang salita ng Diyos at hindi lang pagbulay-bulayan, kundi ito'y maging bahagi ng ating buhay. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, sa iyong mga salita, pinagpala niyo po ito sa aming mga puso. And we ask your Holy Spirit to give us the desire not just to learn the Word of God, but to learn from the Word of God. Yan. Salamat po, Panginoon. At salamat din sa buhay ng mga kapatid na patuloy na nananabik sa fellowship na to. At patuloy na nagbabahagi ng mga natututunan po namin sa iba. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po.